Malaki naman ang paniniwala ni Attorney Muhammad Nabil Butya, Provincial Election Supervisor ng SGA at Election Officer ng Cotabato City na magkakaroon ng BARM Parliamentary Elections ngayong 2026. Naniniwala si Attorney Butya na kung sakaling may papasa sa September 28, 2026 ang panukali ni Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong, ay malaki ang posibilidad na matutuloy ang first BARM Parliamentary Elections. Bagamat merong ARMM Synchronization Law, naniniwala si Attorney Mutya na nakadepende pa rin sa bagong ipapasang batas ang eksaktong petsa ng halalan, lalo na ang Kongreso din ang magtatakda ng eksaktong petsa. Binigyang halimbawa ni Attorney Mutya ang naunang pagpapaliban ng Kongreso sa first BARM parliamentary election sa October na dapat sana umunong na isakatuparan nito kung hindi lamang naideklarang labag sa saligang batas ng Korte Suprema ang BAA 77 at 58. Tinitiyak naman ni Attorney Mutya na wala nang magaganap na halalan sa March 30, 2026 kasunod na rin ang inilabas na resolusyon ng COMELEC na terminated na ang lahat ng mga paghahanda para sa March 30 BARM elections. Magkakandak tayo ng registration, voter registration. We will resume the reception of the application for voter registration ngayong February 9 tentatively. Actually, there is a recommendation already to resume for the BARM, no? Kasi nga, kung naalala nyo, ang ating mga kalapit na region, no? The other regions, they have already resumed their voter registration. Sometime, nauna sila compared sa atin. But because at that time, paparating yung BARM election natin sana, no? Ngayong March 30, hindi tayo nasama. Originally, ang schedule ng registration natin is May 1 to May 18. So dahil nga hindi matutuloy, dinifer ng COMELEC yung ating Bangsamoro parliamentary elections. Hindi na siya magaganap ngayong March 30. So, magre-resume rin tayo ng ating registration. So yun nga ang sinasabi ko. Magsisimula tayo. Hinihintay lang natin yung final na resolution from the Commission on Elections and Bank. We will resume the voter registration this February 9, meaning next week na po ito, hanggang May 18. So, as regards the voters registration, tulad pa rin ng dati, tatanggap ang ating we will receive the applications from the applicants, no, for voter registration from Monday to Friday, simula ng alas 8 ng umaga hanggang 5 in the afternoon. So in fact, under the COMELEC resolution number 11191, pati Sabado and holiday tatanggap tayo. So hindi lang sa Monday to Friday, including na rin yung Saturday and holidays. Siyempre, except dun sa April 2, 3, and 4 because that is Holy Week for our Christian brothers. So yun lang, dun lang wala tayong registration. So dahil nga magkakaroon tayo ng registration, of course, magkakandak rin tayo ng mga satellite registration. So one of these days, we will conduct a meeting with the barangay officials, no, to inform them that mayroon tayong gagawing satellite registration sa kanilang mga barangay. So pupuntahan natin bawat barangay. Dito sa Cotabato City, lahat ng barangays dito, pupuntahan natin, magkakandak tayo ng satellite registration to maximize, no, yung voters participation talaga. Sa SGA rin, I have mandated or directed the election officers sa bawat munisipyo ng special geographic areas na mag-schedule na rin ng kanilang mga satellite registration for the barangays. Not only that, magkakandak din tayo ng satellite registration sa mga malls, no? Pati sa mga paaralan, private and public schools and universities dito sa Cotabato City, no? So, yan isa sa mga activities natin na gagawin natin ngayong paparating na registration. Lahat na, we will accept all kinds of registration, new applicants, yung transfer within or without, yung correction of entries, lahat natin yan tatanggapin, no? In fact, pati yung mga online applications for reactivation with correction of entries or without correction of entries, or pati yung may transfer na rin within, no?
So, tatanggapin natin yan. Napansin natin, ito lang sa Cotabato City, pati na rin report sa atin ng mga election officers natin sa SGA. Marami na yung nagtatanong, no? Marami nagtatanong na kailan sila pwede file ng kanilang application for voters registration. So, in-anticipate natin marami talaga. Kasi nga, nung last na registration natin, nung August, short yung time, no? So, ngayon, marami na yung nagpahiwatig na at bumisita dito, nagtatanong kung kailan tayo magsasagawa ng voters registration ulit. Kasi nga gusto na nilang magparehistro. Lalong-lalo na yung mga kabataan. And siyempre, pati yung transfer. Ngayon, i-accommodate natin. So, marami tayong ini-expect na dadagsa dito sa ating opisina. For the BARM areas, I think dalawa lang yung ating ERB hearing. Kasi nga hindi tayo nakasabay doon sa ibang region. Nauna kasi silang mag-voter registration. Yun nga, under COMELEC Resolution 11191, no? Nagpalabas na nga yung COMELEC ng calendar of activities for certain periods and prohibited activities in connection with the November 2, 2026 barangay and Sangguniang Kabataan elections. So under the calendar of activities natin, magsisimula yung ating magkakaroon ng filing by September 28 hanggang October 5. So that is a total of 8 days filing ng COCs natin. And under that resolution, October 3 to November 9, no? Yung ating gun ban. Election period na kasi yon, yung October 3 to November 9. Pag election period, siyempre, nandyan papasok din yung ating COMELEC gun ban. So yun yung ating nandun sa ating calendar of activities, pati yung ating campaign period, no? Naka-specify na rin doon yung ating campaign period, kailan pwedeng mangampanya yung ating mga kakandidato for the BSK election. Yes, siyempre, insofar as the COMELEC is concerned, tuloy na. But of course, siyempre, kung hindi natin masabi, kung may mag-file na naman magawa na naman ng Congress ng bagong batas, that is a supervening effect that may or may not happen. But insofar as our office is concerned, we are preparing na. Siyempre, kasi yung barangay elections, kasi magkakapit-bahay, yung kumakandidato eh. Kasi barangay level na to eh. Ibig sabihin, pwedeng magkalaban yung magkapit-bahay, yung isang barangay lang. So, based on our experience, no, mas heighten yung ating tension sa pagbarangay and Sangguniang Kabataan election. Siyempre, lalong-lalo na manual tayo, nagkakandak ng pagbarangay election manual, yung ating BSKE. So, siyempre, pag manual, dahil mas matagal compare sa automated election, so the more na matagal, mas lalong uminit yung but we are preparing for that. We will be closely coordinating with our security partners, our partners in the security sectors, the AFP, the police, and of course the Coast Guard. No? Lahat na tulad ng ginagawa natin. Siyempre, dahil we are expecting na mas mainit nga ito, mas gagandahan pa natin yung ating preparation.